Kamusta mga kaibigan? Kami ay papunta na sa Diplomat Hotel. Gawin na natin yan, tara na! Ang pinaka-nakakatakot na hotel sa buong Pilipinas. At maring it's yung pinaka-nakakatakot na lugar sa bansa. Kumuha kami ng maraming kagamitan para magsimula ng paranormal na investigasyon ngayon. Grabe mga pare. Ganito ang itsura ng Diplomat Hotel sa loob. Hindi ako makapaniwala na nandito ako ngayon. Huwag kang magtiwala. Hindi ka ligtas. Malapit na. Pwede mo ba kaming bigyan ng iyong pangalan? Hindi, Legion. Diyos ko. Yan ang pangalan ng isang demonyo. Ang Diplomat Hotel na matatagpuan sa Dominican Hill, lungsod ng Baguio sa Pilipinas, ay mayaman at makulay na kasaysayan na nagsimula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ang estruktura ay orihinal na itinayo noong 1911 bilang isang bahay bakasyunan para sa mga praileng Dominikano at noon ay kilala bilang Dominican Hill Retreat House. Ang magandang tanawin ng kabundukan ang naging dahilan kung bakit ito naging perpektong lugar para sa pahinga at pagpapalipas oras. Sa paglipas ng panahon, pinalawak ang gusali at kalaunan ay naging isang seminaryo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginawang pahingahan at sanatorium ang ari-arian ng mga puwersang Hapones na nagbago sa tahimik na lugar ng pahingahan at ginawang isang lugar ng lagim. Ang mga kwento ng kalupitan at karahasan ay dumungis sa kasaysayan nito dahil pinaniniwala ang maraming tao ang pinahirapan at pinatay sa loob ng mga pader nito. Noong 1973 ipinagbili ang ari-arian kay Tony Agpawa, isang faith healer, at ito ay ginawang isang hotel na may 33 kwarto. Kaya naman tinawag itong Diplomat Hotel, na layuning gawing sentro ng pagpapagaling ang hotel. Gayunpaman, matapos ang kanyang pagkamatay noong 1882 ang hotel ay itinigil ang operasyon at napabayaan na mula noon. Pagkatapos itong mapabayaan ang lugar ay ninakawan at nilimas. Ang gusali ay nagtamo rin ng matinding pinsala noong lindol ng 1900 sa zone at ang mga pinsalang ito ay makikita pa rin sa loob ng estruktura nito dahil noong 2023 ang Diplomat Hotel ay nananatiling isang tanyag na atraksyong panturista, ngunit isinara na ang mga pintuan nito sa publiko dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan. Kilala ito hindi lamang sa makasaysayang kahalagahan, kundi pati na rin sa maraming kwento ng multo. Tulad ng babaeng nakaitim na sinasabing nagpaparamdam sa mga pasilyo, isang batang madalas makita malapit sa fountain na sabik makipaglaro, at isang ligalig na espiritu sa itaas na palapag mula sa isang kamakailang insidente. Maraming kakaibang pangyayari ang naiulat ng mga naglakas loob na mag-ikot sa mga sirasirang pasilyo nito at sa madilim na nakaraan na patuloy na nananatili sa loob ng mga pader nito. Lahat mga ay nagkambay sa reputasyon ng Diplomat Hotel bilang pinakanilalang lugar sa Pilipinas at isa sa pinakanilalang lugar sa buong mundo. Kamusta mga kaibigan? Ngayon, papunta kami sa Diplomat Hotel. Tara na, gawin natin yan! Ito ang pinakanilalang hotel sa Pilipinas at malamang ito rin ang pinakanilalang lugar sa Pilipinas. Sa loob ng 7 taon, sinabihan niyo akong pumunta sa Diplomat Hotel para mag-paranormal investigation, lalo na para sa mga Pilipino kong tagahanga. Ilang beses na kayo humiling sa akin at hindi ako makapaniwala na gagawin na natin ito kasama ang ilan sa pinakamagagaling na tao dito. Sinusubaybayan nyo ang Philippines series, sila ang mga kaibigan ko na kasama ko sa paggawa nito at sobrang excited ako dito sa Baguio at talagang ine-enjoy ko ang buong karanasan. Pero oo, may 3 minuto na lang kami. Sinusubukan naming makarating sa lugar bago lumubog ang araw at tingnan nyo ito. Dumadaan kami sa gilid ng bangin ngayon. Alam nyo, hindi ko alam na ang Baguio ay isang mountain city. Sobrang ganda talaga dito. 10,000 talampakan bro. 10,000 talampakan. Nararamdaman ko ang taas sa mga tenga ko. Nandito na tayo. Wow, ang astig din ng gusaling yon. Heto na ang gate. Nakakuha tayo ng buong permiso para isara ang lugar na ito at tayo lang ang narito, bubuksan nila ang pinto para sa atin. Kaya makakapag-explore tayo dito sa gabi. Tayong 5 lang. Pare, isasara natin ang buong lugar. Pare, ang swerte natin. Hindi ako makapaniwala. Tingnan mo.
Itong mga ito, pare. Katabi na natin ang mga ulap. Ang ganda ng tanawin dito, mga pare. Naniniwala akong nasa ibabaw tayo ng mga ulap. Sobrang gusto ko yung babaeng yon. At ngayon, tag-init pero parang tag-sibol dito. Hindi mainit kahit kaunti. Naghihintay na lang kami ng ilang papeles na pipirmahan para magkaroon ng buong pahintulot na mag-explore sa Diplomat Hotel. Wala kayong ideya kung gaano kami kaswerte na magawa ito. Saludo kay Sark na ito. Sa tingin ko, kung hindi sa kanya, hindi kami makakakuha ng permiso mula sa munisipyo na mag-explore dito ng kami lang. Walang pinapayagang gumalaw sa loob. At nakuha namin lahat ng papeles, malinis ang lahat, kaya gawin na natin ito ng mabilis. Nangyari ito noong 2020 at simula noon, sarado na ang loob. Sobrang saya ko dito kasi alam mo, matagal nang nasa isip ko ang Diplomat Hotel. Pero alam kong masyadong maraming tao at bisita dito, kaya hindi ko na lang pinansin. Pero dahil sa pagkakataong ito, sobrang saya ko na ma-document ito ng maayos. Gising na gising ako mga pare tulad ng... Matagal na akong hindi ganito ka-excited mag-explore kaya wag na nating patagalin pa mga pare. Tara na sa adventure. Alas 9:41 na ng gabi. At tingnan mo ito. Sobrang nakakatakot. May ilang bintana na ring nabasag. Hindi pa ito sanhi ng mga taong sadyang nagpunta para sirain ang lugar. Swinalagang dulot ito ng lindol na nangyari dito at ng mga bagyo, mismong kalikasan ng dahilan. Papalapit na tayo sa pasukan ngayon. Nandyan lang... Talagang maganda dito. May nagpakamatay kasi sir dyan sa May Cruz. Noong 2021 pandemic, may nagpakamatay dyan sir sa May Cruz, Tumalon. Pero turista rin. Sa likod ko ay may security guard. Kinukuwento lang niya na noong 2021 may bisita dito, isang turista, na umakyat sa rooftop, tumalon, at pagkatapos ay tumalon ulit pababa at namatay doon mismo sa may exit. Dahil iyon sa coronavirus disease, sobrang stress ng mga tao at naapektuhan ang kanilang trabaho, nagdulot ng depression. Bukod pa sa... Ang buong kwento ng mga taong namatay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig at pagkatapos ng mga kababaihang inabuso, alam mo, kamakailan lang ay may mga namatay din. Dumaan tayo sa pintuan sa gilid. Grabe mga pare. Ganito ang itsura ng Diplomatic Hotel sa loob. Hindi ako makapaniwala na nandito ako ngayon. Talagang nakakakilabot ito. Siguro meron silang... May ilang likhang sining dito. Siguro graffiti ito pero mukhang sinadya talaga itong gawin dito. Hindi ko iniisip na dumaan sila dito ng legal. Para gawin yun. Ito ang lungsod ng likod bahay dyan mismo. At siyang Quentin Pasco. No, yun. Kaya sinasabi dito na tradisyonal na mga kwento ni Coeur d'Alene ay ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Sa pagpamagitan ng salita, mga tattoo at paghahabi. Ikaw, pahinga mo muna ang video para mabasa ito ng mabuti. Makyat ba kayo dito? May hagdan dito sa isang kwartong astig ang itsura. Spiral na hagdang semento ito. May konting paikot. Mukhang isinara na ang pinto. Pero tingnan ninyo, may upuan dito. Baka pwede tayong umakyat. Nakuha ko na, sige, kailangan nating mag-ingat dito kasi bulok na ang kahoy. Dito na lang ako bro, grabe, may mga butas na ako nakikita sa sahig doon. Iniisip ko, baka kaya sinarado ang lugar na ito dahil may dahilan kaya ayokong lumayo masyado. Pero makikita mo na iba talaga ang itsura ng kwartong ito kumpara sa mga nakita natin kanina. Sa tingin ko ballroom ito dati. Siguro may mga dining table dito nun o baka dance floor kung saan pwedeng mag-enjoy at sumayaw ang mga tao. Ito ang pangunahing pasilyo. Maganda ang sahig na gawa sa marmol.
Ito at yung main entrance. Paborito ko ang maliliit na detalye nito gaya ng mga ukit sa kahoy. Tiyak na may magandang malaking pinto rito noon. Hindi ko inakala na gate ito. Tingnan nyo ito, mga pare. Isa itong aral na dapat makita. Isa itong mural. Napaka-tradisyonal ng kasuotan ng mga Pilipino mula daan-daang taon na ang nakalipas dito sa rehiyong ito. Oo, ang Pilipinas noon ay binubuo ng mga tribo. Maraming tribo dito sa Pilipinas. Ang astig makita ito. Naalala ko ang mga katutubong Amerikano. Ang tribong ito ay kilala bilang mga Igarot. Ito ang tribong Igarot dito sa rehiyon. Mural ito ng tribong Igarot na nagpapakita ng mga magsasaka. Ano kaya itong simbolo rito? Mukhang kakaiba. Marahil simbolo ito ng tribo? Kung alam mo, mag-iwan ng komento sa ibaba. Pero sa likod, siguradong sa Baguio iyan, isang lungsod sa kabundukan na may mga puno. Oo, napansin ko rin. Parang ganito ito. Malaking pugon. Wala lang, tanong ko lang kung may mga espiritu ba dito. Huwag matakot. Tapos makipag-usap sa akin sa aparatong ito. Ako si Steve. Gusto mo bang makipag-usap? Hawakan mo lang ito. Gusto namin makipag-usap po. Baka wala talagang spirito dito. Uy, tingnan nyo to mga pare, parang courtyard ito at may fountain pa. Sa tingin ko, nabasa ko online na isa raw ito sa pinaka-nilalang lugar sa buong gusali. Hindi ka raw dapat humawak ng kahit ano dito, lalo na sa tubig, kasi may mga karanasan na raw na kapag hinawakan mo ang tubig, nagkakaroon ka ng malas o parang nakukulam ka. Sa totoo lang, baka isipin ng iba na may namatay dito kapag hinawakan nila ang tubig, kaya umiwas na lang tayo. Mukha talagang parang galing sa garahe, sobrang itim ng tubig, ang dumi pa. Pero naiisip ko, dati siguro ang ganda ng tubig dito. Ay, ano ba to? Tingnan mo to. Pakiramdam ko parang art installation ito. Hindi siguro ito nandito noon pa nung itinayo ang gusaling ito. Oo, tingnan mo, may tag pa ng pangalan ng tao, Sulo Projects, 2019. Para siguro ito sa isang art show. Malapit na tayo matapos dito, tingnan natin ang kabila. Sa kabila, may fountain din. Sa tingin ko, mas malaki yata ito kaysa sa nauna at mas madilim pa ang tubig. Pero parang may nangyaring sunog din dito. Makikita mo yung parang sunog na bahagi sa mga pader at sa fountain, sobrang itim din. At dito naman, may isang kwarto, mukhang ginagamit nila ito bilang imbakan. Malamang para rin ito sa parehong art show na ginawa nila dito. May mga beam sa lahat ng dako para suportahan ng lugar. Ayaw mong tanggalin ang mga ito dahil babagsak ang buong gusali. Pare, iyon ba ay animatronic? Tingnan mo nga. Totoo, animatronic yun. Oh guys, halos nalibot na natin lahat dito sa unang palapag. Aakyat na tayo ngayon sa ikalawang palapag. Ayun, hagdan pakyat sa itaas. Wow! Meron dong isang fountain. Sabi nila, huwag kang hahawak ng kahit ano habang nag-iikot ka dito. Kaya hindi ako hahawak kahit kaunti sa kahit ano. Hindi ko makita ang hagdan, bro. Lang nito? Medyo masikip. Tara, akyat tayo. Sige, sige. Matagal ko na itong tinanggal noon, pero isusuot ko na ulit ngayon. Malalaman mong luma na talaga ang lugar na to kasi parang pundasyon na lang talaga ang natira. Wasak na lang talaga ito. Ayun yung courtyard na pinuntahan lang natin kanina. May isip mo talaga mga pare, daan-daang tao dito, mga refugee na nagtatago lang sa mga kwartong ito. Nagnanais na manatiling ligtas. Ipinagdarasal ko ang kanilang mga kaluluwa. Ay, bigla na lang umilaw yon. Sa tingin ko may nagliwanag, hindi ako sigurado.
Ipinagdarasal ko talaga ang kanilang mga kaluluwa, lalo na kapag ginagawa namin ang paranormal investigation at kapag nakikipag-usap kami sa mga espiritu na nandito pa rin. Habang nililibot ko ang lugar na ito, parang nararamdaman ko ang lungkot, malalim na lungkot na nananatili pa rin dito. Higit pa rito, nais ko rin ang hitsura nito. Bilang isang explorer at lalaki na mahilig mag-explore ng mga abandonadong lugar at kumuha ng mga litrato nito, talagang napakaganda sa paningin. Halos lahat ng kwarto ay bakante. May mahahanap kang isang bagay dito. Ay, pare, biglang umandar ito. May kung saan dito. May espiritu ba dito kasama namin? Parang si Paul yun. Parang tunog ng beep. Ano yun? Ano ito? Parang dito nanggagaling ang tunog. Tapos na ba ang tunog? Oo, nawala na lang bigla ang tunog. Grabe, creepy ng kwartong to. Ang daming sulat sa mga pader dito. Maaring galing yan sa mga refugee daang taon na ang nakalipas, alam mo yon? Maaring inukit nila ang kanilang mga pangalan, isinulat ang kanilang nararamdaman o mga huling mensahe sa mga pader. Parang ginawa ito para plansay ng mga damit. Hindi ako sigurado dahil sa mga butas nito, ayan na naman yung umuugong na tunog. Dito galing yun. Bigla lang itong umandar. Ano ba ito? Bakit nakalock to? Mukhang dati itong banyo. Ito na yata ang pinaka-nakakatakot na hallway. Tingnan natin ang hallway na to at ang kwartong ito, mga pare. Grabe, parang may mga nakakatakot na artwork sa loob. Mga sinaunang Pilipino ba to? Ganito ba yung mga kasuotan nila nun? Yung mga suot nila dati? Sa tingin ko, oo. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba kung alam ninyo. Ang galing talaga. Gustong gusto ko yung mga guhit na ginawa nila sa mga pader dito. Sa tingin ko, para ipakita yung mga refugee o ilan sa mga Pilipino na nakita ko. Guhit sa pader dito, pero sa tingin ko ito, medyo emosyonal para sa akin. Makikita mo, nanay at anak niya. Maiisip mo talaga na may babae dito kasama ang mga anak niya. Tinatangkang mabuhay dito, may mga salitang nakasulat sa mga pader na medyo kumupas na sa paglipas ng panahon. May mga salita pa nga dito tulad ng grace, love, glow, at parang mga dasal lang ito na isinulat sa pader para sa mga bumibisita. Tingnan pa natin ang ibang mga kwarto. Astig din ito. May parang mga galamay ng pugita. Pakiramdam ko parang banyo yata ang kwartong ito. Nakikita mo na may nakakabit din dito. Tingnan mo ito, baha ang buong kwartong ito. Tiyak na nakakabilib ang dating anyo nito. Mukhang sa parting to ng hotel, maraming kwarto ang binaha, ang daming tubig. Ang looban ulit. Ayun, sa balita may nagbigti raw sa isa sa mga kwarto dito. Sa tingin ko, magandang lugar din ito para makipag-ugnayan. Oo, ramdam ko rin ang enerhiya dito. May nararamdaman akong kalungkutan dito. May tao ba rito? Ay, leche. Bigla lang yung sumagot. May mga espiritu ba rito na ngayon? Sa tingin ko, may simbolo dito.
Sa tingin ko, dito mismo nila tinali ang lubid. Kaya ilalagay ko ito dito. Mayroon bang mga espiritu dito sa kwarto na ito kasama namin? Mayroon bang mga espiritu sa kwartong ito? Kung nais ninyong makipag-usap, may aparato sa sahig na pwede ninyong laruin at hawakan. Kung ikaw ang taong nagpakamatay dito, nakikipag-usap ba ako sa espiritu? Oh shit, ano ba ito? Guys, umaandar na ito. Umaandar ng mabilis ito. Ano ba ito? Sa tingin ko, babalik kami dito kasama ang mga tropa. Kapag sinimulan na namin ang paranormal na investigasyon, nababasa kami dito. Ang dulo nito. Lubos na naming na-explore ang ikalawang palapag. Kawili-wili ang second floor na ito. Sa totoo lang, ibahagi ang inyong opinion tungkol dito sa comment section. Nahanap ko na ang hagdan patungo sa ikatlong palapag. Ngayon, kung ako ay isang refugee o nagtatago sa gusaling ito, malamang naakyat ako hanggang sa pinakataas. Ay, wow. Kaya ito ay papunta sa bubong. makikita natin ang lungsod. Tumunog lang yun. Sana nakunan ko sa camera. Meron bang mga espiritu dito? Pwede mo bang patunugin ulit yon kung... Kung may mga espiritu dito, nandito lang ako para idokumento ang lugar na ito na maraming kasaysayan. Iniikot ko lang ito ngayon pero mamaya makakapag-usap kayo ng mga kaibigan ko kapag tapos na kaming mag-ikot. Kung isa kang espiritu, pwede mo bang hawakan itong bagay sa kamay ko at lumapit ka? Sa tingin ko, kailangan talaga nating magsagawa ng investigasyon dito mismo mamaya. Nandito pa lang ako ng mga 4 na araw. Nako, sana mas matagal pa akong makapag-stay. Marahil bukas babalik na ako sa Maynila at sasakay ng eroplano sa loob ng 4 na araw. Hindi ako magtatagal dito sa Pilipinas at sobrang naging abala ako sa pag-film araw-araw at paggawa ng mga kakaibang content. Kaya kung hindi mo pa napapanood ang iba ko pang mga video dito sa Pilipinas, siguradong panoorin mo ang playlist dito o pagkatapos ng video na ito, balikan mo ang mga naunang episodes. Gustong-gusto ko rin ang temperatura dito. Agosto na ngayon at naka-Canada Goose jacket pa ako. Ang astig, di ba mga tol? Ilang beses ka na bang nakapunta dito? 2 beses. Oo, at kumusta naman ang karanasan mo dito? Noong una, natakot talaga ako kasi may naririnig akong mga kadena na naglalakad. Ay grabe, Diyos ko. Pero ngayon, ito ay... Ano sa tingin mo ngayon? Ang ibinigay mong teksto ay di kumpleto. Hindi ko ito maaaring tapusin o isalin. Unang beses na papasok ako sa loob. Tama. Kaya sa tingin ko may ulap na dumadaan sa atin. Grabe. Parang Silent Hill ang dating ngayon. Grabe. Naglabas na kami ng maraming kagamitan para sa pagsisimula ng paranormal na investigasyon ngayon. Dinala namin lahat ng meron kami, buong arsenal namin, electromagnetic field reader, radiating electromagnetism pod, music box, kahit ano pa. Meron kami niyan. Night vision ng mga camera. Sigurado ako nagamit ang mga kagamitan namin, mas makakapag-communicate ka pa. Ona, kung may tula ka, i-like ang video dahil magsasagawa tayo ng paranormal investigation sa pinakatakot na lugar sa Pilipinas, ang Diplomat Hotel. Kailangan lang nating ipakilala ang ating mga pangalan. Ang pangalan ko ay Steve. Ang pangalan ko ay Zark. Yung pangalan ko ay Adam. Ang pangalan ko ay Lang. Aking pangalan ay Alpha. Siya rin ang aking cameraman ngayon. Shoutout sa kanya. Iba pa. Iba pa. Ang bilis lang nun. Alam nila na iba tayo. Oo, siguro. May masamang balak ang iba. Pero kami wala kaming masamang balak. Hindi kami... Sa tingin ko may iba pang mga espiritong may masamang balak dito. Oo. Sa tingin ko dapat sabihin natin sa kanila na nakita mo, yon, oo. Sa tingin ko dapat sabihin natin sa kanila na ayaw natin silang gambalain o magdulot ng anumang pinsala. Oo, syempre. Mason! Isang tao na isang aayan. Isipin mo si Mason na parang isang espiritu ng malayang mason. Or isang pangalan na Jessica. Jessica. Diyos ko. Sino si Jessica? Sino? Ikaw ba ang isa na kinakausap namin 16 na raang taon? Ay
Hindi ko alam, hindi ko naman iniisip na ganun, nakatanda ang lugar na ito. Oo, mga unang bahagi ng 19 naraang taon, maliban na lang kung nagkamali siya at nasabi ang maling bagay. Hindi ko alam. Marjorie. Naku, dumarating na ang mga ulap. Lahat sila ay mga babae at may madilim na nakaraan ang lugar na ito para sa mga babae dahil sila ay inabuso at ginahasa dito ng mga sundalong Hapones at ng lihim na pulisya ng Hapon. Kaya Nako, gusto ko lang sabihin na malaya kayong makipag-usap sa amin bukod sa inyong pangalan na naipit dito. Naipit dito, tinanong ko lang bakit ka... Nandito ano? Anong nangyari? Namatay ba? Mga 40 minuto na ang nakalipas, pero hindi ko naman talaga masyadong ginamit kaya ang weird. Posibleng tag-drain ng camera para makipag-ugnayan sa mga espiritu. Kadalasan, ang pagkuha ng enerhiya ay senyales na ginagamit ito para sa komunikasyon sa mga buhay. Iwasan ang lugar na ito. Iwasan ang lugar na ito. Ang lugar na ito ang kung saan ka may na-detect. Tama ba? May na-detect din ako sa ilalim natin. Dito rin nagbigti ang babae. Oh. Bakit natin kailangang iwasan ang lugar na ito? Sinusubukan naming makipag-ugnayan sa'yo. Joseph! Sino si Joseph? Hindi ko alam. Pwede mo bang tingnan? Sino ang doktor dito? Tama, may doktor dito na... Gumawa sila ng napaka-brutal na mga eksperimento. At siya ay nag-oopera ng walang pampamanhid? Ibig sabihin, parang marami talagang namatay dito, bro. Nararamdaman ng mga pasyente ang sakit. Habang inooperahan niya sila, kaya maraming namatay dito. Baka siya ngayon, ito ba ang lugar kung saan malapit na... Malapit? Kaya siguro, tama ang tinatahak natin, parang konektado ito sa doktor. Oo, kaya may gustong umiwas sa lugar na ito? Kaya ba naging pasyente ka dito? May doktor bang nag-opera sa'yo ng walang anesthesia? Bata! Bata pa ako nang nangyari yon. Wait, ano ba? Sabihin. Ano? Parang ganun na may narinig ka. Oo. Ano ang narinig mo? Parang... katabi mo mismo. Oo, sa totoo lang parang tunog lang ng umunguya. Oo, pero medyo mahina lang. So hindi malakas pero ganun, pare. Pare, baka tunog na yon ng parang may nag-opera. Pwede mo bang ikwento ng mas detalyado? Ikaw ba ang malapit kay Alpha? Hi. Bakit ka humihinga ng malalim? Ilan ang mga espiritu na narito? Tahimik talaga dito. Oo, tol. Hindi siya nagsasalita. Siguro dahil sa pagbuntong hininga, hindi lang iyon kundi pati mga gamit natin ay tahimik din. Sa mga nakaraang araw, lahat sila ay umaandar. Nais ko lang linawin na wala kaming masamang balak. Gaya ng nasabi ko, nandito kami para matuto mula sa inyo. Laban! Ano? Noong dumating ang mga pulis na Hapones, Pagdating ng mga refugee dito, kinailangan nilang lumaban. Oo, may saysay yun, oo. Kinukwento nito ang kasaysayan ng mga pangyayaring naganap dito. When will that story pagkatapos ka laban? O bakit kayo nag-away? Nag-away? Ang dugo kong laban. Hukbo. Sabi ng hukbo. Ang mga sundalong Hapones. Pare, ngayon nakakakonekta na. Sinusubukan niyang ipaliwanag na namatay siya sa totoong laban. Marami siyang dugo at siya ay sundalo. Mula sa hukbo, hindi ko iniisip na galing siya sa hukbo. Baka siya ay isang refugee, pero malamang si Jasper. Jasper! Oh, baka siya si Jasper. Jasper, ikaw ba ang kinakausap namin? Sa madaling sabi, marami rin dito ang nakakaranas ng ganito. Naintindihan.
Salamat sa pagkilala. Kinikilala rin namin ang iyong presensya. Salamat sa pagbahagi mo ng kasaysayan. Sa tingin ko siya si Jaspar, yung kinakausap natin, kaya i-acknowledge natin yon. Nire-respeto namin ang iyong presensya. Kung nais mo, malaya kang maglaro gamit ang iba pa naming kagamitan. Kubo. May kubo ba dito? May nakakaalam ba ng kubo? Oo, wala akong nakitang kubo habang nag-iikot. Ano ang nangyari rito? Alam ko na kung bakit tila may nangyari sa aparador base sa sinabi niya. Panghihimasok. Maaari mo ba kaming bigyan ng isa pang paglalarawan? Anong kwarto ang gusto mong puntahan namin? Magtanong. Gusto mo ba na pumunta kami sa ikalawang palapag, yung palapag sa ibaba nito? Bigyan mo kami ng isang bagay at hahanapin namin yon at sila ay mananatili doon. Pwede ba kaming pumunta sa ikalawang palapag ngayon? Ako'y hindi naglalaro. mga laro. 3 beses na itong tumunog. Siguro ito ang sagot sa tanong ko. Ano ang gusto mo? Bigyan mo ako ng bagay kung saan natin ito mahahanap. Malamang may sense naman at sabi niya, hindi ako naglalaro ng laro. Sige, oo. Hindi rin kami maglalaro ng laro. Seryoso rin kami dito. Mayroon bang kwarto na gusto mong ipakita sa amin dito sa gusaling ito? At maaari din mo ba kaming ipasyal sa kwartong ito? Nagiging sobrang magulo na. Hello Jasper, nandito ka pa ba? May gumagalaw. May nakarinig ba nun? Oh, parang tunog ng sipol. Oo, narinig ko yun. Narinig kong may sumigaw. Ay, naku. Narinig mo bang may sumigaw? Oo, parang tunog ng sipol. Ngayon na iniisip ko baka yung sipol ay parang sigaw ang tunog. Dahil sa sobrang sakit, parang sipol na ang tunog. Oh, sigaw. Tulong! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Saan mo kailangan ng tulong? May palapag ba dito na kailangan ng tulong? Parang may naglalakad dito. Oo, ganun nga. Lumalakas na ang lamig ngayon. Narinig ko? Oo, narinig ko. Itong hangin na ito parang lumalamig na ngayon. Ang gulo na. Ang daming kalat mga pare. Oo. Tingnan niyo kung ano ginagawa ilaw. Sir. Maari itong panga or maari itong maging isang Pakiramdam na kung tutulungan natin ang espiritu, magdadala ito ng saya sa kanila. Tama. Narinig ko. Hindi ka ligtas. Bro, hindi tayo ligtas. Dapat muna tayong magdasal. Malapit lang talaga ako. Talagang malapit ako. Malapit lang. Wow. Ano? Pare yun ang puguntol. dun ka pwedeng magsindi ng apoy. Sa totoo lang, hindi ko pala talaga alam na yun ang pugon. Grabe. Mas nakakatakot na ito para sa akin ngayon. Di ko alam nakatabi ko lang pala ang pugon habang nakaupo. May naglalakad dito oh. Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Matutulungan ka namin pagkatapos namin dito. Ipagdarasal namin ang mga kaluluwa dito na nangangailangan ng tulong. Baka pwede mong itanong kung pwede kaming bumaba sa ibaba. Uy,
Genevieve, baka pangalan ito. Pangalan nga. Oh. Ano ang nakalibing dito? Ikatlong floor ito. Nakakatakot sa loob. Saan mo nilalagay dito sa pugon? Kung hawakan mo ang REM pod. Anong nangyayari sa ilaw ko, bro? Nagbubukas at namamatay siya. Maaring taubos sa ang baterya, kaya mahina na ito. Sa tingin ko ganun nga. Delikado siya. Pare, delikado siya. Ito ang umiiral na kwento nila tungkol sa pagkakita nila sa isang itim na babae. Sa huling kwarto sa kanan, sa nakakandadong bahagi ng gusali, naaalala mo ba yung pinto? O yung nakakandadong pinto? Maraming tawang nakakakita ng itim na babae doon. Parang sa loob ng kwarto. Sa paligid ng lugar na yon. Sa loob ng kwarto. Kaya gaya ng sabi nila, guys, may mga delikadong espiritu dito at naniniwala silang inilalarawan nito ang taong ito na nararanasan ng mga tao. Bakit nandito ka pa rin? Maaari mo kaming pagkatiwalaan. Mabubuting espiritu sila, tol? Oo, pinoprotektahan nila tayo. Baka siya ay mapanganib, pero... Baka pinoprotektahan nila tayo laban sa isang mapanganib na babae. Sa tingin ko, kailangan pa natin ng karagdagang kumpirmasyon tungkol dyan. Dahil ikaw, Hindi mo alam kung ang masasamang espiritu ay... mga manlilin lang sila, kaya nilang magsinungaling. Kaya hindi talaga tayo maaaring lubos na magtiwala. Sa lungat ito, delikado siya, pero pwede mong pagkatiwalaan. Bilang walang umlaw iyon, sa tingin ko, sang-ayon ang mga espiritong mabuti sa sinabi mo. Ngunit baka ang masamang espiritu naman ang nagsasabing pwede mo silang pagkatiwalaan at huwag mag-alala. Tama mong sinabi mo, gusto namin pumunta sa ikalawang palapag? Siguro dapat nga pumunta tayo doon sa tabi ng pintong. Sinasabi nilang may nakikitang babae. Ang galing. Ang galing? Ang galing. Kumpirmasyon na ito. O sige, gawin na natin to, guys. Hinihamon tayo ng bagay na ito kung naniniwala tayo dahil... Salungatin natin. Oo, nababaliw na ito. Pulang-pula na, tol. Umakyat ka. Pwede ba talaga tayong umakyat doon? Oo, pwede tayo. Hindi. Walang aakyat. Hindi. Pwede tayong pumunta sa ikalawang palapag pero walang aakyat. Sondalo? Mga sundalong Hapones, mga sundalong Amerikano, o mga sundalong Pilipino. Oo, mga sundalong Pilipino. Iba't ibang espiritu ang nakikipag-usap sa... Oo, mahirap malaman kung sino talaga ang kinakausap natin. At kung ito ba ay magandang sagot o masamang sagot o kung dapat ba talaga itong pagkatiwalaan, oo. Dahil sa dami ng pangalan, hindi tayo sigurado sa pagbaybay nito at kung kumpleto ba ang mga ito. Nang tanungin ko kung pwede ba kaming pumunta sa pintuan, tila masaya ang espiritong yun, ngunit nakakatakot. Masamang espiritu kaya iyon? Oo, halika. Pinipigilan niya tayo sa kahit anong klase ng aksyon na maaring... Pare, sa tingin ko, hindi ko alam kung sang-ayon o hindi. Hindi ko alam. Ikaw lang. Mag-beep ka sa parehong oras? Talaga? Oo, pareho lang. Naubos lang ang baterya ko, ibig kong sabihin. Para sa akin, apat. Pwede ba tayong bumaba? Nagtatanong ako sa mabuting espiritu dito. Pwede ba kaming bumaba? Ang mabuting espiritu ang siyang tahimik. Natatakot ako sa kanya. Natatakot ako sa kanya, bro. Tinanong ko kung pwede kaming bumaba. Natatakot ako sa kanya. Sa tingin ko at tinanong ko ang sagot ng mabuting espiritu. Yan ang ginagawa, bro. At ngayon sinasabi niya, natatakot ako sa kanya. Oh, at pare pakiramdam ko tuwing nangyayari, yun, parang oo mula sa mabuting espiritu, di ba? Yan ang nararamdaman ko kahit paano. Nire-respeto kita, siya ay sumasang-ayon sa sinasabi natin. Oo, kaya itong taong ito ay nagbababala sa atin na huwag pumunta. Lahat nakasalalay sa puntong ito. Suriin ang mga footage lahat. Ibig kong sabihin, Eksakto ang sinasabi ko, madaming posibleng sagot kaya mahirap. At lahat tayo ay nagre-repaso lang. Itong buong bagay na ito. Gusto naming pumunta sa ikalawang palapag o kahit ako man lang, ito ay isang... Lumipas.
Sabi niya yun, natatakot siya sa akin pero nirerespeto niya ako. Sa tingin ko, natatakot talaga siya. Kung ano man ang nasa ikalawang palapag, pero nirerespeto niya ang desisyon natin. Kaya sa tingin ko dapat tayong bumaba. Ano ba yun? Sa tingin ko dapat tayong bumaba sa ikalawang palapag. Matagal na rin tayong nandito. Bumaba na lang tayo isa pa. Pass. Ano ang tunog nito? Parang kumpirmasyon. Parang oo, pasado ka, parang oo. Tama siguro yung sinasabi mo. Ang past, diba, ay parang pumapayag siya na... Tama ka. Bababa ako sa ikalawang palapag. Anong sa tingin nyo? Game ako. Tingnan niyo tong fog dito. Parang nilalamon niya buong lugar. Pumasok sa kawalang hanggan. Pumasok sa kawalang hanggan. Parang hindi maganda yun, guys. Anong tunugin niyan? Nakakatakot pakinggan. Nakakatakot pakinggan para sa akin, ah. Hindi. Para lang. Hindi. Pare, sa tingin ko, nakakatakot talaga ang ikalawang palapag. Sa tingin ko rin, pero... Gawin na lang natin at ako. Yung tagapagsalita ng Espiritu ay... Ayon sa tagapagsalita ng Espiritu, kukunin daw niya tayong lahat. Mga pare, ito ang palapag kung saan nakikita ang babaeng nakaitim katabi ng nakasarang pinto. Pababa yata ito. Kumaliwa tayo ng kaunti. Tama ba? Oo. Kaya ito ay... Kung kaan, may babaeng nagbigti. Ang sarili niya. Tama ba? Hindi. Iyon ang kwarto kung saan ang aking AMF. Anong nangyayari? Oh! Sige. Ito ang kwarto kung saan ako nakakuha ng maraming aktibidad gamit ang EEMEF reader. Maliit lang ang kwarto, nandito lang ako. Katabi ng simbolong ito. Diyos ko, ano to? Hindi ko alam. Maaring may ibig sabihin ito. Oo. Nangyari nga ito dito. Ano na kaya ang oras? Kaya ito ay... 37 IMI. Hindi ako makapaniwala na nandito na tayo simula pa noong 6:00 ng gabi. Grabe, ang tagal na natin dito at sa tingin ko ang goal natin ay manatili dito hanggang 3:00 ng madaling araw. Parang sumasakit na ang ulo ko, hindi ko alam kung ito ang dahilan. Dahil ba ito sa lugar na to? Hindi rin kasi ako masyadong kumain at uminom ng tubig. Kaya 1 oras pa ang natitira. Sana nag-e-enjoy kayo sa investigasyon na to. Hanggang ngayon at kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like at syempre i-share ang mga opinion ninyo ngayon. Interesado akong malaman ang pwedeng mangyari sa ikalawang palapag, lalo na matapos ang nangyari sa itaas. Inaayos pa lang namin lahat ngayon. Kailangan ko lang ipakita ito agad, pero nakababa ang lock ng pinto. Mas maganda kung itutok natin ang music box sa direksyong ito ng pasilyo. Magandang ideya ito dahil dito madalas makita ng mga tao ang babaeng nakaitim. Dito mismo sa pintong ito at nakakandado ito. Yo, dito ako ha? Oo bro. Nakatayo ako mismo sa tabi ng pintuan kung saan naroon ang babaeng nakaitim. Siguradong hindi niya ako kayang ma-detect lahat. Sigurado siyang hindi niya ako ma-detect dito. Mga pare. Tingnan. Hindi... Wala, imposible. Hindi naman ako na-detect mula pa dun sa baba. Hayaan mo akong umabot sa dulo, pare. Totoo yan. Hindi ako ganyan. May kinukuha siya. At bro, nasa ikalawang palapag na tayo. Hula mo kung ano ang nasa ibaba. Yun nga. Ang pinaka nakakatakot na kwarto dito, may literal na nakatayo dyan. Mga 3. Mga 5 talampakan lang ang layo. Wala na siya. Maaari mo bang hawakan ng ramp pod? May narinig akong tunog sa dulo ng pasilyo. Pare, sinabi ko lang kay Steve na tumigil. Nandito siya. Nandito siya kasi inimbitahan ko siya sa loob. Sino ang tumutugtog ng music box? Oo, ikaw yung patuloy na nagpapasa. Isang masamang espiritu. Ito ang ibig kong sabihin, talagang naramdaman ko na ang ikalawang palapag ang may pinakamaraming negatibong enerhiya. Tatanungin ko siya, ano ang pangalan mo? Paulit-ulit. Tumutugtog. Yung isa pa.
Yung isa pa. Dalawa sila, oo. Sige, ako si Zark. Ako si Zark. Ako si Adam, ako si Adam. Yung pangalan ko ay Steve. Yo, akin. Pangalan ay ako pa. Yo, ang pangalan ko is Liam. Oh, may isang tao. May kumakatok. Oo, narinig ko ang katok. Nakita ko ba yon? Oo. Ang pinaka-importanting bagay ay huwag matakot dahil gusto nila ang ganoong enerhiya. Sinisip-sip nila ang enerhiya. Pinapakain nito sila at nagbibigay pa ng mas maraming kapangyarihan sa kanila. Kaya subukan mong galingan. Hindi. Matakot. Uy, narinig ko yan mula sa hallway. Narinig mo yun? Oo. Sige. Ginawa ko, alam kong maganda yun. Alam mo namang hindi kami natatakot sa'yo. Pwede mo ba kaming bigyan ng pangalan mo? Ikaw ba ang babaeng nakaitim na palaging nakikita ng mga tao? At kung masama ka, bakit ka nandito? Ano pa ang sinabi niya? Isang normal, ipakilala mo ang sarili mo. Isang masamang espiritu. O, Isang masamang espiritu. Kaya isa lang itong masamang espiritu. Ano ang gusto mo? Gusto mo bang maglaro kasama ka? Umupo ka at makinig. Umupo ka at makinig. Bakit ka pa rin naglalaro? sa tingin ko sinasabi niya na umupo ka at makinig sa music box. Ayaw naming makinig. Bakit hindi mo kami pinapakinggan? Pumasok ka na rito, itigil mo na ang paglalaro sa music box. Kung may mabubuting espiritu dito, maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ang nangyayari? Narinig mo yon? Isang sigaw yon. Oo, parang sigaw nga yon. Lehiyon? Sila ay Lehiyon, o Diyos ko. Yan ang pangalan ng isang demonyo. O, yan ang pangalan ng demonyo na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sige, galawin mo ang isang bagay kung ikaw nga si Legion. Narinig ko na ang pangalan mo sa Biblia. May kakaibang tunog akong naririnig mula sa hallway, pare. Naririnig ko ang mga yabag na ito, pare. Oo, yun nga. Nandiyan ka sa labas, hindi ba? Natatakot ka ba sa amin at ayaw mong pumasok dito? Narinig ko ulit yun, may kung ano sa labas. Maari ka naming maapektuhan. Hindi ako naniniwala dyan. Pero nandito kami para igalang ka, kami ay... Hindi nandito para saktan ka. Ford! Parang kutang nga ito, di ba? Pumatay ka ba ng tao dito? Nandito kami para tulungan ka talaga. Iiwan ka namin mag-isa kung titigil ka na sa paglalaro ng music box. Oh. Tara. Umalis na lang tayo para igalang sila. Umalis na lang tayo. Sige, ayos lang. Nasaan na? Vacuum? Mga pare, sige, alis tayo ng maaga. Tayo ay... Alis. Tingin ko tayo. Siguro wala pang isang oras ang natitira bago si 3. AM kaya tayo ay... Magpahinga muna tayo at mag-break sandali, mga tol. Mahigit 7 oras na tayo dito. Pindutin ang like button para sa lahat ng effort na ginagawa natin ngayon sa Diplomat Hotel. Mga tol, kailangan nating magpursige at tapusin ang misyong ito. Wow, presko. Iba ang pakiramdam kapag nasa labas ka ng gusaling ito. Nasa kotse ako. Tingnan mo nga, alas 2:38 na ng madaling araw. Gusto naming makabalik bago mag alas 3 ng madaling araw. Matutulog lang ako sandali. May matindi akong sakit ng ulo ngayon. Mga pare, hindi ko alam kung konektado ba ito sa mga paranormal dito sa lugar na to. Lately, palagi akong sumasakit ang ulo. Actually, hindi lang ngayon. Simula nang nandito ako sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil palagi akong abala sa pag-film ng haunted series at araw-araw ay punong-puno ng gawain. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-film, minsan nakakalimutan ko ng kumain. Madalas mangyari ito kapag sobrang tutok ako. At alam mo na, madalas din kaming nagpupuyat.
Naapektuhan na ang schedule ko sa pagtulog, pati na rin ang katawan at kalusugan ko. Matutulog muna ako sandali dahil nakakatulong ito. Babalik tayo ng 300 anti-meregem. Alas 2:55 na, 5 minuto na lang. Nakatulog ako sandali, nakarating tayo alas 3 ng umaga. Tara na. Gawin na natin ito, Adam. Handa ka na ba para sa alas 3 ng umaga? Opo, sir. Tara na. Bro, natatakot ako. Ay, leche. Tatakutin ko dito, bro. Makikipagharutan ako sa mga demonyo, bro. Yun ang... Tama, oo. Tayo ang kinabukasan. Sige, para sa 3 AM. Hamon, gagamit tayo ng night vision camera para dito, walang ilaw. Hindi ko alam kung makikita nyo ito. Nakalagay dito 302 AM. Nagsimula na ang hamon, papasok tayo agad ng walang ilaw. Sa tingin ko kami lang ni Zark ang may night vision camera dito, kaya kami ang mangunguna sa lahat. Nakaready na ang gamit, excited na ako dito bro. Tingnan mo to. Lubos na madilim, sa matay wala akong makita. Wala rin akong makita. Mag-ingat ka lang. Mga pare, nung tinamaan ko lang to. Oo, kumapit kayo sa akin mga pare, kailangan nila ng tulong, hindi nila makita. Sige, tara na. Tara na, hawak lang. Kumapit ng mahigpit. Oo, sandali, teka lang. Kailangan ko ng... Ayan. Handa na ba kayo? Oo. Kaya natin to. Ihanda na natin ang mga kagamitan natin. Ihanda na natin lahat. Sige, dito na lang, ayos na. Ano nung nangyayari? Wow, sige. Natataranta ako. Ang galing mo, pre. Hello, ako si Dark. Ang pangalan ko ay Steve. Yung pangalan ko ay Adam. At ito ay Alpha. Ang pangalan ko ay Lang at nandito kami para mag-imbestiga. Alam ko na sinabi mong gusto mong mapag-isa, lalo na yung nilalang sa itaas sa ikalawang palapag. Pero sigurado akong may mga espiritu pa rin dito na gustong makipag-usap. Siguro ipaalam mo sa amin kung gusto mo pa rin magpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa amin. Pare, nararamdaman ko may bumubulong sa likod ko. Oo. Nararamdaman kong may bumubulong dito. Ay, grabe. Lima kami dito. Sige. Nagsasalita ka ba? Tungkol sa atin. Kaya, Ay, putik. Anong Nangyayari? Kasama ka ba namin ngayon? Pwede mo bang gusto kong magbasa? Pwede mo bang gawing pula para lang sabihin sa amin na nandito ka? Pwede mo bang gawing pula? Gamitin mo lahat ng lakas mo para gawing pula ito? Oo, aking gawin. Gawin ano? At nangyari sa akin, kinukuha nila ang aking enerhiya. Kaka-charge ko lang nito kanina. Oo. Sige, ako ay naging... Panoorin mo ito ng paisa-isa. Sandali, ayusin ko muna. Dito mismo. May tao na nandito. Nandito ka ba? Tama. Kaya nandito ka pala. Oo, tama ka ng bahagi. Anong kaklaseng espiritu ka? May naririnig akong parang may nasa likod. Ito ang ilaw mo, ha? Kung sakali. Hindi. Sumasalamin ng liwanag. Masamang espiritu ka ba? Or mabuting espiritu?
Hoy, umaabot na ito hanggang pula. Anong nangyayari? Sandali, lumapit ka ba sa tabi ko? Kung isa kang mabuting espiritu, Pwede mo bang gawing pula? Pula? kung isa kang masamang espiritu, pwede mo bang gawing pula? Pwede mo bang gawing pula, hindi orange? Maaari mo bang hawakan ang pulang bahagi kung nandito ka? Ito, pwede mo itong hawakan. Ibig sabihin, sa tingin ko, isa itong masamang espiritu. Ano yung pulang bahagi? Kuryente. Patuloy lang itong bagay na ito na tumutunog. May nagsasalita. Tumunog lang ng kaunti ang music box. Nakikita ko ang Music box. Kaya Dark, ano ang dahilan kung bakit ang fountain na ito ang pinakanilalang lugar dito? marami. Mga tao ang nakakakita. Ng multo ng isang bata dito. Multo ng isang bata? Kahit nung nag-shoot ako kasama ang Discovery Channel, nakita ng audio man ko. Oo, kaya... Isang bata. At mabilis niyang hinawakan ng braso ko at sinabi, sabihin mo sa akin. Ay, hindi. Mensahe. Ano ang iyong mensahe? Meron ka bang mensahe para sa amin or sa mga tao? Oo, ang device na ito ay maaaring padala ng mensahe. Subukan mong paglaruan pa ito. Maaari kang magsalita ng mas maraming salita dito. May mga bagay dito. Ikaw ba ang bata? Masama. Gusto niyang magbigay sa atin ng mga mensahe, siguro nga. Pwede mo pa bang sabihin sa amin ng iba pa? Siguro, ikwento mo sa amin ang tungkol sa buhay mo. Kung sino ka? Bakit ka nandito? Ayos lang na makipag-usap ka sa amin. Pakiramdam ko'y wala na akong pag-asa. Maaari kitang ipagdasal. Nagiging dilaw na ito. Ano ang nagpaparamdam sa iyo na kawalan ng pag-asa? Pula ito. Sige. Kung ayos lang sa'yo, pwede mo ba Mag-beep ulit? gawin mo bang pula o dilaw? Kung gusto mong umalis kami, gawing pula. Gusto mo ba kaming manatili dito? Hindi po, sir. Ayaw niya tayo dito. Sige, may magagawa pa ba tayo bago tayo umalis? Amelia. Hindi, si Amelia lang talaga. Ipagdasal si Amelia. Yun ba ang pangalan mo? Amelia. Emily Putik, narinig ko na ang pangalang ito. Ha? Narinig ko na ang pangalang ito. Narinig mo na ang pangalang ito. Oo, dito nung nandito ka. Kaya pumunta kami dito mga 2 buwan na ang nakalipas. 3 buwan na ang nakalipas, oo, kasama ang isang psychic at sinabi lang ng psychic na maganda. Ang pangalan ng bata ay Emily, sabi niya, Amelia. At dito nakikita ng mga tao na parang isang bata. Oo. Namumula na naman ito. Mag-i-impake na kami, guys. Pasensya na. Hindi ko alam kung bakit parang pagod na pagod ako ngayon. Andito na kami. Nang matagal na panahon, May mga panganib na paparating. Oo, parang dapat umalis na tayo bago sila magalit kasi baka mapahamak tayo. Oo, pakiramdam ko masyado na tayong nagtagal dito at oo, mahigit 9 na oras na. Guys, at okay na siguro yon. Sa tingin ko, kung ordinaryong tao lang, hindi rin nila gugustuhing makipag-usap ng 9 na oras. Kaya tara, mag-empake na tayo at umalis na, okay? Tatapusin ko na ito. Lahat tayo'y nagdasal. Malamang nakita nyo na rin ito ng maraming beses sa Pilipinas. Lagi kaming nagdadasal. Nakakakuha kasi kami ng sagot mula sa mga espiritu na parang laging kailangan ng tulong. Kaya nagdadasal kami para sa sarili naming kaligtasan at magandang gawin yon tuwing mag-e-explore ng ganitong lugar. Magdasal bago at pagkatapos para walang mangyaring masama.
mga negatibong nakakabit sa sarili mo at para na rin matulungan ang mga espiritu dito na naiiwan pa rin sa mundong ito, sa dimensyong ito. Sobrang late na guys, tingnan natin ang oras, alas 3:37 ng umaga. Pero sobrang nagpapasalamat ako na na-explore ko ang Diplomat Hotel ng ganito. Sobrang hirap, gaya ng sinabi ko sa simula, na makapasok dito. Kaya shoutout kay Zark at shoutout kay Tita, alam nyo na kung sino kayo. Maraming salamat talaga. Sa totoo lang, mamimiss ko ang lugar na ito. Fool.